Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Basically for emergency purposes. Tapos kung may gusto kong bilhin, at least may money ako pang bilhin ng... Well, nag-i-invest ako at nagsisave para sa future family ko. Nagtitipid ako kasi kaka-start ko lang ng EIP ng Citizec Online. So, yung natitipid ko, nilalaan ko para dun sa sa monthly na hinuhulog ko. Para makaipon, para kung may gagastusin na iba, doon ko na ilalaan yung naipon ko. Nagtitipid ako kasi para sa thesis ko sa school. Nagtitipid ako para just in case may emergency, meron akong pagkukunan ng pera. Dahil sa Pesos and Cents, nag-open na ako ng sarili kong EIP account. So ngayon, ginagawa ko mga malilit na bagay para makatipid ako. Well, nag-start ako, sinundan ko yung 10-20-17 na tinuro ng mga earlier episode. Tapos from there on, tinatry ko rin mag-save more than 20 para at least sa marami ako maipon. Tapos, yeah, minimal expenses talaga yung pinaka nag-help. Bago nag-start yung Pesos and Cents, hindi talaga, nagtitipid lang ako na naglalagay lang sa bank. Tapos, dahil sa Pesos and Cents, natutunan kong ayusin yung budget ko. So, every month ngayon, meron na akong budget. Tapos, nililista ko yung mga ginagastos ko. Yun. So, nakita ko kung ano yung mga unnecessary na gastos. Like yung mga taxi, yung shopping. Halimbawa, yung sa cellphone, sa load, subscribe na ako ng 1 week para makatipid. O kaya, pagka naman may libreng wifi, doon na lang ako nag-ano, yung mga tipong social networking, hindi ko na ginagamit yung load ko. For example, pag pwede naman lakarin, hindi na nag-jeep or pag naglo-load, analytics or mga ganon. Tapos, hindi na masyado kumakain sa labas, like uminom na mahal na coffee. Nagpa-park ako sa free, naglalakad na lang ako para makatipid. Small things, pero tingin ko makakatulong naman in the long run. Every time nag-withdraw ko sa ATM, konti lang yung wini-withdraw ko para konti lang din yung pera ko sa wallet. Kaya feeling ko, konti lang yung pera ko para gastusin. Usually, yung mga gamit ko or mga gadgets, hindi ako mahilig magpalit. Usually, hinihintay ko hanggang sira na talaga sila or ayaw na gumana. And that's the time na bumibili ako ng kapalit. Good morning mga kapuso and welcome na naman sa isang educational episode ng Pesos and Cents. Magtatatlong buwan na tayong magkasama dito and I'm sure during that time, marami na kayong napulot na tips and tricks when it comes to investing your money. Kaya tatanong ko ulit sa inyo, nag-invest na ba talaga kayo? Ilang beses na namin nabanggit na may 3 bagay na kailangan para magsimula mag-invest. Ang time, knowledge, at money. Pero I'm willing to bet na marami sa inyong may kakayahan ng mag-invest ngunit hindi pa rin nagsisimula. Bakit? Kasi ang totoo, meron talagang isang malaking hadlang sa ating pag-i-invest. Ito yung tinatawag kong ang social cost of investing. I'm sure, kung nahook ka na sa programang ito, nandiyan na ang interest mo. We know you want to invest and that you have what it takes. Pero bakit hindi ka pa rin nagsisimula?